Mga kapuso, patuloy pa rin niyang nararanasan ang epekto ng El Nino. Lubos na naapektuhan ito ang mga pananim sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Hindi nga lang sa init umaaray ang mga magsasaka, kundi pati sa tuyot na rin nilang kita. Narito po ang aking special report. Ngayong summer, uso na naman ang bakasyon. Kayo mga kapuso, saan nyo balak magbakasyon ngayong summer? Pupunta po ng La Union because I love surfing, so I think La Union is the best place. Magbabakasyon po ako sa Boracay. Madami, pero wala pong budget kaya bahay lang po talaga. Marami na nga sa ating mga kapuso ang ready to feel the heat ngayong tag-araw. Pero ang matinding init na nararanasan ngayon ay may malaking dulot pala para sa mga magsasaka. Tulad na lang dito sa San Miguel, Bulacan, ang kanilang mga sakahan ay nagmistulang disyerto ang kulay ng kanilang mga pananim. Bitak-bitak na lupa at tuyot na mga palay dahil sa epekto ng El Nino. Nakilala namin si Mang Eduardo na isang magsasaka rin dito sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa kanya, meron siyang 1 hektarya ng lupa na kanyang sinasaka na siyang pinagkukunan nila ng panggastos ng kanyang pamilya. Itong aking kinakatuyuan ngayon ay ang pananim ni Mang Eduardo na isang lokal na magsasaka dito sa San Miguel, Bulacan. At kitang-kita nyo naman ang epekto ng El Nino para sa mga magsasaka at sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Walang sapat na ulan, walang sapat na tubig galing sa irigasyon. Eto na ho, nagbidak-bitak ho ang mga lupa, ang mga anihin sana ni Mang Eduardo. Sa huling linggo ng Marso, wala na. Yun na lang ang aming asahang pangkain sa susunod na mga buwan. Ang inaasahan sana ni Mang Eduardo na pera ay nagmistula na lang parang mga damo. Itong mga kulay green, may chance pa ba to? Wala na itong chance mabuhay. Wala na ito. Basta pag ganitong kulay, wala na to. Wala na to. Mga tuyot na sila. Saka yung bitak niya, napakalalim na. Kitang-kita ang mga irigasyon dito sa San Miguel, Bulacan ay uhaw na sa tubig. Hindi na sapat para masuplayan pa ang mga lupang sakahan. Mga kapuso, papakita ko sa inyo yun ang bitak-bitak na lupa dito sa sakahan ni Mang Eduardo. Kita nyo itong stick na hawak ko, ganito kalalim. Ang pagitan ng lupa na dahil sa El Nino na tuyot na. At mga kapuso, ganito kalapad ang average ng bitak ng lupa dito. Sa saka ni Mang Eduardo, sobrang tigas na ng mga lupa, parang bato na hindi na pwedeng pagtamnan. At itong mga palay niya, wala na, patay na, wala nang buhay. Kahit manutubigan, hindi na kakayanin. Ayon sa municipal agriculturist ng San Miguel, Bulacan na si Glenn Ortiz, nasa 1,500 hektarya na nga ang apektado ng El Nino sa San Miguel, Bulacan. As of now po, ang standing crop po namin is 3,000 hectares. Meron na po kaming natala na 1,500 hectares po na totally damaged po ng El Nino. Bali nasa 50% po yung totally damaged area po namin dito. Ayon kay Mang Eduardo, umabot na sa 40,000 piso ang lugi niya sa kanyang sakahan dahil sa El Nino. Na-damage assessment na po namin ito sa region, pati po sa crop insurance. Natulungan na din po natin mga farmers na ma-report agad yung mga napinsala po nila na saka para po mas mapabilis po yung pagkuha po nila ng ayuda po na pwede po nilang makatulong sa kanilang panimula muli. Yung insurance, medyo maliit naman yung nakukuha namin dyan. Hindi rin sapat doon sa aming nagastos. Talaga namang ang pagtatanim ay hindi biro. Dugot pawis ang puhunan ng ating mga magsasaka rito gaya na lang ni Mang Eduardo. Kaya ngayong panahon ng El Nino, hindi lang daw mga palay nila ang tuyot at uhaw, gayon din ang kanilang mga bulsa.